Nakatabi na kaya si Senator JV? Senator JV, Bok! Magandang morning! Yes, magandang umaga, Bok Jerry at Katunying, magandang umaga sa inyo. Nasa, ano ba yung pinuntahan mo sa Mindanao? Anong probinsya yon? Maguindanao del Norte? Oo, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, yung mga ito yung mga dating conflict areas, may LF controlled area, so saka yung BARM, no? Yung buong BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. So, very historic, Bok Jerry, tsaka sila, Katunying, kasi walang makadaan dito. Ngayon ay because of the, peace process na, ay nakadaan po tayo dito. Napakaganda. Ito po siya, napakaganda ng lugar na ito. Tuwan-tuwa nga daw po sa inyo yung mga dato doon. Niyakap kayo at na pinagyayapos kayo dahil kayo ang kauna-unahang senador na nakatuntong doon. Opo, lalo na yung mga dalawang governor na Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, si Governor Medtimbang, yung Governor Mastura, first time daw na may dumalaw sa kanilang probinsya dahil newly created naman nito. Pero first time na may tumungtong doon na senador at lalo si Chief Minister ng BARM, no? Si Chief Minister Bakakuwa ay sabi niya very historic at malaking bagay dahil gusto na i-promote for business or investment and tourism ang BARM dahil napakaganda talaga kung titignan mo yung kapal ng kagubatan, yung kanyang natural resources. Unexploited kasi ito. Siguro dati hindi makapasok ang mga illegal logger at mga minero. Kaya preserve po siya. Napakaganda. Yun naman talaga, hindi lang business, Sen JV, especially tourism, dapat ma-promote ng gusto. Pagka pamatahimik ka sa lugar, maganda, walang mintis, siguradong pupuntahan ng tao. May nakita akong backdrop mo, kulay pink, ano ba yun? Kapitolyo? Parang mosque. Ayun yung tinatawag na Pink Mosque sa Maguindanao. Pink Mosque. Pink Mosque. Saka yung isa naman yung Grand Mosque na pinakamalaking mosque sa ngayon pero may mas malaki pang ginagawa pag natapos ay makikita natin sa Zamboanga. So, magandang madaanan talaga ito. Magandang i-develop kasi nga sa mayaman sa natural resources itong area to. Yan lang, Senator JB, nabanggit ko yung turismo. Yung makakita ka lang ng Pink Mosque. Kuha na siya kagad tourist spot na kagad siya. Magpapapicture na kagad yan. Kayo nga nagpa-picture Ang ganda ng kuha nyo rito. Nagmotor na ba kayo? Teka muna, ba't wala yung angkas ninyo dito sa picture? Oy! Tago muna. Hindi. Kasama ko yung Team Wiltec, no? Sila, yung Wiltec team, sila Dominic Roque, sila Jack Roberto, sila Roscoe Dulio, Puro mga pogi pala yung mga kasama nyo Oo nga. Ang mga pogi, kaya baka maambunan tayo ng konti. Bago tayo nasama dito, baka maaraw tayo ng konti. So pwedeng i-promote as tourism destination yung mga lugar na yan. Nagkaroon na ng pagpapalit sa leadership ng Department of Tourism, Senator. Anong chances na mabigyan ng atensyon yung mga dinalaw nyong yan sa Mindanao? Well, alam mo, Bok, in fairness kay Secretary Cristina Frasco, Katunying, siya ay big supporter ng Philippine Motorcycle Tourism na sa tingin niya sa pamamagitan ng pagmumotor. Kasi alam mo na, Bok, pag nakamotor ka, kung saan-saan ka pwede talaga makarating. At hindi yung mga hidden treasures, mapapakita mo. So, siya yung nag-support ng Philippine Motorcycle Tourism. Sana ganito rin ang ibigay na suporta, na kung sino man ang papalit na tourism secretary. Opo. Tama-tama yan, Senator. Kung saan-saan kayo makakapunta, saan-saan ninyo makakarating sa pamamagitan ng pagmumotor. Pati yung mga nawawala. Halimbawa, yung nawawalang senador. Baka pwede ninyong mahanap, Senator JB, habang nakamotor. Alagay ko, nagmumotor lang yun. Hindi ba ninyo kasama? Ating kasamaan. Nagmumotor lang yan, somewhere. Nagmumotor nga rin pala yun, si Senator Bato. Teka muna, di ba kayo rin ang chairman ng Ethics Committee? Ako rin po. Yung committee walang may gusto.
Paano 'yon? Maraming hindi na mapalagay sa ganung hindi pumapasok na senador. May action na ba diyan ang Senate leadership o kaya ang Ethics Committee? May nag-file ng complaint ni Senator Bato, pero ano pa siya, katunying Joke Jerry pang-anim kasi ang ginawa kong magiging procedure ay kung first in, first out, para na to be fair. So, siguro mga pangatlo, pangalawa, pangatlong pandinig, Oo. saka natin matitake up yun. No? Oo. Kailangan din natin ng Senate dahil sinit namin ng rules. Wala po doon yung ganitong kaso, no, na kapag absences, pwedeng suspended o tanggalin ng sweldo. Kaya So, nga. we have to amend the rules para po masanction siya kung sakasakali. Sabi nyo pang-anim, ano yun? Pang-anim na senador na merong may kaso, na may complaint? Opo, parang first time in history na ganito karami ang kasong na ilagay sa Ethics Committee. Dati isa, dalawa lamang, pero ngayon ay anim, may dumagdag pang bago. May panibagong kaso na namang naidagdag kahapon. No, Sino kinasuhan? Opo. Hindi, kasi kapag yung namin, ibubunyag namin kapag na-vet na namin na talaga may grounds kasi baka mamaya tribulus lang, baka dahil sa politika. So we will, hindi ba namin ma-divulge na lahat kasi mag-vetting pa ang buong committee. So yung si Senator Bato, 6. Sa kahapon meron, so 7 na. Ito ba nangangahulugan na 7 senators o yung iba naulit lang? Nakakadalawa na yung isang senador. Hindi, individual Siguro, individual, yes. So 7 senators ngayon ang may complaint sa ethics. Hindi nagkakamali. Tama, mga 6 to 7, ganun po. Hindi pala. Ang dami nyo palang trabaho sa ethics kahit wala may gustong umuha niya. Oo nga, ano. Wala talaga may gustong committee na to. Oo, kasi parang iimbestigahan mo yung peers, Kasama mo. yung peers mo Medyo mahirap talaga yan. Well, anyway, ganun talaga trabaho. Binigay sa inyo yung trabaho. Wala namang Senate leadership change, ha? Wala ngayon? Sa ngayon, wala. Dahil bala tayo ngayon, medyo daming pinag-usapan, may impeachment, may flood control pa sa ngayon. So, sa ngayon, wala pa namang tubong, no, na merong call for leadership change. Okay. Senator JB, salamat. Ingat po kayo. Thank you. Salamat. Senator JB Ejercito.